Okay, so yung pag-usapan natin ngayon ay ang global version ng Turbo 6 na napag-usapan natin dito sa channel. Ito yung OnePlus Nord 6, pero unlike dun sa Turbo 6, 7,500 mAh lang yung battery capacity nito versus dun sa 9,000 mAh na capacity ng Turbo 6. At yung Turbo 6 na naipakita ko sa inyo, may kasamang charger. Ito wala, kaya manipis lang yung box. And yung pre-order freebies ng Digital Walker dito sa Nord 6, charger. Okay, kasi nga wala tong kasama sa box. Okay, yan yung ilan sa mga kapansin-pansing pagkakaiba nilang dalawa. Meron pang mangilan-ngilan sa specs na difference yung OnePlus Nord 6 at saka Turbo 6. Pero bibigyan daw natin mamaya. Pero for the most part, almost same na same sila ng specs. Okay? So, doon muna tayo sa presyo nitong OnePlus Nord 6 na mabibili natin sa Digital Walker. So, may dalawang variant guys, itong OnePlus Nord 6. Yung una ay yung A256, 29,990 pesos. At yung color na available para sa A256 ay pitch black. Yung 12,512 naman ay 34,990 yung presyo. Meron niyang pitch black at fresh mint na kulay. Pero bago niyo i-comment yung green line issue ng OnePlus, itong OnePlus Nord 6 ay may kasama ng lifetime warranty para sa green line issue. Isipin niyo yun, confident ang OnePlus na hindi mangyayari dito yung green line issue na yun. Kaya nag-offer sila ng lifetime warranty. So kagaya ng sabi ko kanina, manipis lang po yung box itong OnePlus Nord 6. Kagaya ng makikita ninyo. Wala namang masyadong special sa box. So open na agad natin. So document sleeve agad yung bubungad sa atin na may kakapalan compared sa mga normal na document sleeve na nakikita natin sa mga phone ngayon. Pag binuksan natin, nandyan yung kanyang USB-C to USB-A, SIM ejector, documentations, at yun lang. Wala tayong kasamang case. Yan, sa loob. Tapos ito na yung ating OnePlus Nord 6. Okay, nakabalot siya sa white paper. At ito yung pitch black kasi nga A256 lang yung nandito sa atin. At ulitin ko, yung pitch black ay available sa A256 at 12,512. Pero yung fresh mint na kulay ay exclusive lang sa 12,512. So kung ako sa inyo, kung bibili lang naman kayo nito, go for the fresh mint color. Ngayon, itong Nord 6 ay kagaya pa rin sa Turbo 6 na walang eSIM support. Pero dual nano SIM naman yung pwede nating ilagay dito. At kapag tinignan natin ang mga gilid, una dito sa may kaliwa, makikita natin yung plus key na kapag pinindot natin, pwede nating maset yung iba't ibang action na pwedeng gawin yan. Pero ako, sinet ko siya para sa sound profile. Ayan. Okay? Pwede nating puntahan sa setting yan or settings dito sa plus key. Yan, nakakapamili tayo ng iba't ibang mga actions na gusto natin gawin. Sound and vibration, do not disturb, flashlight, camera, at marami pang iba. Okay, nasa sa inyo na yun. Para siyang yung sa button ng Apple or ng mga iPhone ngayon. So ako, sinet ko sound and vibration para mas madali. Then dito sa may right side naman, makikita pa rin natin yung volume up and down buttons, pati yung power lock button natin. Dito sa taas, yung mga microphone natin. Dito naman sa may ilalim, yung ating main speaker, USB-C port, main microphone at yung ating SIM tray. At syempre dito sa likod makikita natin na matte finish pa rin yung ating OnePlus Nord 6. Napakaganda po ng design. Napakasimple lang. Nandito sa gitna yung OnePlus logo. Tapos matte finish siya. Hindi siya ganun kakapitin ng smudges or fingerprints. Pero yung mga oil natin, for example, nilapag natin siya sa table na medyo oily at walang case yung ating Nord 6. Kagaya niya, no? Medyo mag-stain ng kaunti yung oil. Kailangan nyo pang gumamit ng basang tissue or ng wipes para ma-remove nyo yan. Yung dry tissue, hindi po makakatanggal dyan. Okay? Tapos, yung ating camera module, manipis lang naman yung naka-protrude. Yan. Pero, meron pa rin. So, mas maganda, gamit kayo ng third party na case. Kasi nga, kaya nung nakita ninyo sa unboxing kanina, wala pa rin kasamang case dito sa Nord 6. And dito naman sa harap, meron tayong pre-installed na screen protector. Mabuti naman. At makikita ninyo na proportion yung ating bezels. So, yung taas, baba, dalawang gilid, pantay na pantay po. So, napaka-premium naman po ng itsura niya sa unang tingin. Tapos, meron tong MIL STD 810H na rating, IP68, IP69K. So, talagang protected to pagdating sa accidental drops o kaya malublob natin to ng di sinasadya sa tubig na medyo malalim-lalim. Basta kukunin natin agad, hindi tayo magkakaroon ng problema dito. Pero again, hindi to action camera. So please, wag po nating sasama sa pag-swimming. Ngayon, isa pang nagustuhan ko dito sa OnePlus Nord 6 ay yung kanyang stereo speakers. Ang lakas guys ng stereo speakers ng phone na to.
As in, hindi ako nabitan talaga. Dinig na dinig siya. Maiko-compare ko na siya sa lakas ng speakers ng iPhone 17 Pro Max. Ang isa lang siguro sa kinalungkot ko sa ganitong presyo, inaasahan ko na naka-ultrasonic fingerprint scanner na tayo. Pero ngayon, naka-optical pa rin tayo. Kasi umabot na tayo ng 34,990 para dun sa pinakamataas na variant. Pero isipin nyo, optical fingerprint scanner pa rin. So, sana sa mga susunod na Nord na phone, ultrasonic na. Ngayon, silicon carbon guys, yung ginamit nilang battery dito sa OnePlus Nord 6. Kaya mapapansin ninyo, medyo makapal siya. Pero considering na 7,500 kasi, yung battery capacity nito, manipis pa rin po yan na maituturing. And yun nga, thanks to silicon carbon, kaya napanatili nilang maganda pa rin yung form factor nitong phone na to. Ngayon, pag-usapan natin yung battery. So itong OnePlus Nord 6 ay naka 7,500 mAh na battery capacity, capable sa 80 watts na fast charging, at meron pa siyang bypass charging. At dito talaga nag-excel itong phone na to. Kagaya dun sa Turbo 6, napakaganda po ng SOT na nakuha natin doon. Pero again, dahil medyo toned down yung ating battery capacity dito, hindi kasing taas ng SOT ng Turbo 6 na nakuha natin. Pero very close. Kita nyo naman, napaka-impressive pa rin. 25 hours and 17 minutes. So, kahit tumagal nito ng 2.5 to 3 days in one charge. Depende syempre sa mga gagawin natin. Kung palagi tayong nakadata, malamang 2 days lang yung abutin nito. Pero guys, grabe, impressive talaga yon para sa isang phone na kagaya nito. So, asahan natin na mag-i-improve pa to, baka tumaas pa nga to, up to 27 hours dahil sa napakatagal po na software support ng OnePlus dito. At dahil sa mataas na battery capacity nitong phone na to, magandang battery performance, hindi tayo mapupwersa na palagi i-charge yung phone na to. Kaya yung battery health, talagang may ingatan natin. Hindi mag-deteriorate agad yung kanyang battery health. So, matagal talaga natin siyang magagamit. At dahil nga silicon carbon, mas matibay yan compared sa mga regular batteries ng phone na nakita na natin sa ibang mga Android phones. Ngayon, pagdating naman sa charging, from 17 to 100%, 1 hour and 15 minutes ko to na-charge. Ngayon, itong OnePlus Nord 6 ay naka-Android 16 na out of the box, Oxygen OS 16. Medyo magiging hati yung opinion natin dyan kasi yung Turbo 6 naka-Color OS na, ito Oxygen OS pa rin. Pero marami rin ang matutuwa kasi Oxygen OS pa rin yung ginamit dito at para sa ilan, mas magaan pa rin yung feels ng Oxygen OS compared sa Color OS. At maliban doon sa mga nabanggit kong skin at operating system nitong OnePlus Nord 6, naka Snapdragon 8S Gen 4 na rin tayo dito, LPDDR5X yung ating RAM, at UFS 4.1 yung ating storage type. So talagang mabilis po yung performance natin dito. Kaya ang tawag dito ng OnePlus ay flagship crusher. Hindi killer, crusher. Talagang dudurugin daw yung mga flagship ngayon dahil sa makukuha nating value dito sa OnePlus Nord 6 at mukhang kaya naman nilang panindigan kasi dun pa lang sa battery performance talaga namang mataas yung SOT na nakuha natin. Tapos ang ganda pa ng chipset na inilagay nila dito, hindi man yung sobrang taas na chipset kasi 8S Gen 4 lang yung ginamit nila dito, pero talagang performer na yan. At pinapromise pa ng OnePlus na itong Nord 6 ay makakatanggap din ng 4 na major Android upgrade. So hanggang Android 20 po yung marireceive nito. Tapos 6 years po yung security patches. Tapos yung RAM expansion nito or virtual RAM ay double nung internal RAM natin or physical RAM. So dahil 8GB yung physical RAM natin dito, up to 8GB din yung virtual RAM. So in total, pwedeng 16GB yung maging RAM natin dito sa pinakamababang variant. Pero tingnan muna natin yung epekto niyan sa actual performance. So ito yung ating Antutu score kapag ginamit natin yung RAM expansion, 2,318,662. So talagang pang flagship na yung score na nakuha natin. Ngayon, i-off natin. So nang in-off natin yung RAM expansion or virtual RAM, 2,304,846 na lang yung ating nakuha. So ganun po kaganda, ganun kabilis yung ating storage type dito sa OnePlus Nord 6 kasi tumaas pa yung performance nung ginamit natin as virtual RAM. Pero syempre, hindi ko i-recommend na palagi nyong gamitin yan. Gamitin nyo lang kung talagang kailangan. Ngayon, pagdating naman sa wildlife stress test, makikita ninyo na 5% lang yung nabawas sa ating battery percentage. Tapos sa temperature naman, 12 degrees lang yung nadagdag. So talagang napakaganda po ng battery consumption at thermals dito sa phone na to. Ngayon, pag nasa game naman kayo guys, swipe nyo lang dito para ma-open niyo yung game assist or game assistant para makapag-change kayo ng ilang mga settings. At dito sa performance, makikita ninyo na pwede kayong mamili ng profile na gusto ninyo.
So kung gusto niyo isagad yung CPU, GPU, pati na rin yung refresh rate, select nyo lang yung Pro Gamer. Pero syempre, medyo mag-generate ng alarming heat kung mabigat talaga yung game na paggagamitan natin ng Pro Gamer na mode. Kasi sasagad nyo talaga lahat. Okay? Tapos yung battery consumption, bibilis din. So try natin yung performance dito sa Racing Master. Okay, so as expected guys, napaka-smooth po ng natin dito, ng gameplay. Wala tayong issue kahit ano. No? Walang frame drops, walang hiccups, walang struggle, napaka-smooth lang po. At makikita niyo na pati yung graphics, na-generate niya lahat, wala tayong walang na-miss na graphics. Napakaganda po ng reflections, ng texture natin, lahat-lahat. Very good. Pero yun lang, kagaya nung sinabi ko kanina, kapag naka-pro gamer mode tayo, asahan nyo na mag-generate ng alarming heat kasi syempre, powerful talaga yung chipset na inilagay nila dito. Okay, dito tayo sa camera. So, itong Nord 6, merong ultra-wide camera. Unlike dun sa Turbo 6 na wala. Tapos, yung main camera nito ay 50 megapixels pa rin. Tapos, yung kanyang sensor ay Sony Lithia-600 at meron pa tong OIS. Tapos, meron pa tayong 8 megapixels na ultra-wide na naka-Omnivision OV08F na sensor at 32 megapixels Omnivision OV32C na selfie camera. So, tingnan natin yung mga samples ng rear at front camera. Okay, so ito yung ating 4K 30 FPS na video recording dito sa OnePlus Nord 6 main camera. So hanggang 4K 60 FPS naman yung pwede nating i-record dito, pero ito lang muna yung sinet ko. So stabilization wise okay naman, kita nyo hindi ganun kaalog kahit naglalakad tayo ngayon. Handheld lang to guys. Ayan, diba? Wala ako masyadong ingat, pero makikita ninyo hindi shaky, diba? Okay, try natin ngayon ng stabilization. So again, ito yung 1x. Ito naman yung 2x. Okay, ulit. 1x, 2x. So tingnan natin yung sagad ng digital zoom hanggang 10x yung pwede. Okay. So readable pa rin naman, diba? 1x. Okay. Ayos na ayos. So, lapit pa tayo sa ibang subject. So, ito yung 2x. Kitang-kita naman na stable pa rin kahit na naka 2x tayo. Lapit tayo sa halaman. Tignan natin yung natural bokeh. Ito yung 2x. 1x. Okay, ano masasabi nyo guys sa quality? Comment kayo dyan. At ito naman yung 4K video recording sa selfie camera nitong OnePlus Nord 6. So, makikita ninyo na stable naman, diba? Kahit naglalakad tayo, hindi ganun kaalog. So, tatanggalin ko yung payong para makita ninyo yung full quality niya kapag outdoor. Okay? So, pwede tayong ito yung 0.8x to zoom. Ito yung 1x. Ito naman yung 2x. So, pwede tayong mag-zoom ng mukha natin kung gusto natin. Pero masyado na mainit kaya magkapayong ako ulit. So, try din natin sa indoor yung itsura ng kanyang 4K selfie video recording. Dito naman tayo sa display. So, meron tayong 6.78-inch Sunburst AMOLED. Yan yung tawag ng OnePlus sa kanilang AMOLED na 2772 by 1272 yung resolution. Tapos, 165Hz yung max refresh rate at aabot daw ng 3600 nits yung ating peak brightness. Ngayon, unahin natin yung color reproduction. Samantha ko guys napakaganda po at napaka-accurate ng kulay na may experience natin dito sa OnePlus Nord 6. So, wala akong complain, walang yellowish tint, walang pagka-bluish yung itsura ng kanyang display. Napakaganda po. Talagang true to life naman yung ating ma-experience dito. So, mag-enjoy tayo sa media consumption. Tapos, kapag pumunta pa tayo sa settings, tapos display and brightness, makikita ninyo na yung screen resolution ay pwede nating baguhin. So, yung auto-select, pwede mamili yung Oxygen OS between standard at high. So, yung standard ay 1080p lang. Itong high ay 1272p. Pero yung pinakita ko sa inyong SOT kanina ay naka-auto-select lang yung resolution natin doon. Tapos yung ating screen refresh rate, may tatlong option din. So yung auto-select
ang default niyan ay 120, 60, 60, 120. Doon na naglalaro yung kanyang refresh rate. Yung standard, nakalock to 60 Hz. At kung gusto naman nating ma-experience yung 165, select natin yung high, and then manually nating isa-select yung application kung yan ay compatible na sa 165 Hz. Sa ngayon, wala pa akong nakita na naka-install dito ngayon sa Nord 6 ko na compatible sa 165 Hz na refresh rate. Pero in the future, kung dumami na yung mga apps na pwede dyan, at least meron tayong phone na magagamit agad-agad na compatible dyan. So pagdating sa future proofing, check dyan itong Nord 6. Okay, so based dun sa mga napag-usapan natin, sulit ba itong OnePlus Nord 6 para sa presyong 29,990 para sa 8256 at 34,990 para sa 12,512GB? So comment lang kayo dyan. Kasi kung ako tatanungin ninyo, medyo pricey siya, lalo na yung 12,512 kasi 34,990. Nandun na talaga siya sa flagship territory kahit sa presyo. So, pwede niyong pag-isipang mabuti kung ang hinahanap niyo bang phone ay mabilis, maganda yung battery performance, yung display, pati na rin yung looks, yung design. Pero compromise naman pagdating sa camera. Kasi para sa presyo nito, yung camera quality nitong OnePlus Nord 6 medyo bitin. Hindi ko sinasabing pangit, hindi ko sinasabing hindi maganda. Maganda pero bitin para sa presyo niya. So, kung ganun kayong user, hindi masyadong importante sa inyo yung ganda ng camera, kung hindi yun yung pinaprioritize ninyo, yung performance, display, design, battery, ang talagang priority ninyo, sok na sok sa inyo itong OnePlus Nord 6. Pero syempre gusto kong marinig yung opinion ninyo, pakilagay dyan sa comment section kung sulit ba para sa inyo itong Nord 6. So muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.